Hello guys, good evening po sa inyo lahat. Lalo na sa mga viewers natin, saka dun sa mga idol natin na gumagawa din ng PVC toy gun. Ito po ngayon gagawin ko, i-assemble ko po yung mga 32 by 20 natin na reducer dito sa 50mm na PVC natin, na gagawin natin na PVC toy gun marmol. Bali, ang gagawin lang muna natin, mag-assemble muna tayo ng kung paano po natin i-assemble yung mga 32 by 20. Una po sa lahat, ipe-present ko muna yung mga gagamitin natin bago natin i-assemble. Ito po yung mga ginagamit ko na pandikit, epoxy, steel epoxy. Ito po, pinako-combine ko po lahat to. Itong apat na to, pinako-combine ko po lahat yan. Epoxy saka steel epoxy. Kasi po medyo mabilis tumigas tong steel epoxy. Tapos sinasabay, kino-combine ko po siya sa epoxy. Tapos, bago ang epoxy, syempre, ito muna, uunahin natin. Neltex. Pag mamaga, pag matuyo ang Neltex, super glue. Super glue po. Pagkatapos ng super glue, ito po, dito sa huli ito, binabanggit ko sa elbow, tapos dito sa kwan ng kuryente, dito po, lagyan ng kuryente, sa elbow, tapos dito po sa huli at sa kaunahan, ang lalagyan natin ng epoxy, steel epoxy, super glue, Neltex. Lahat po yan magagamit natin. Siguro, ito po maubos natin yung steel epoxy kasi kukunti pa yan. Tapos kailangan din po natin ng bulak, tapos kahoy para sa loob. Saka 2 cup. Ito po yung sinasabi ko na ginagamit natin pantulak. Naubos na po kasi to. Wala na akong mahanap ng ganito. Dati mahaba to kaso ginagamit ko na. Ngayon ang ginawa ko, pwede naman tong 32 by 20 pantulak. Tapos idugtong lang natin yung 20mm na PVC natin para gawin pantulak. Bali, ganito po yan mangyayari. Pag may Neltex na po yan, saka super glue, bali ganyan po ang mangyayari. Bali ganyan po. Mas maganda po kasi pag may ganito. Kasi pag solo ganito, wala po. Hindi pantay po yung magiging pagkatulak natin dun sa loob. Hindi siya magiging pantay. Depende po sa inyo kung paano nyo, kung ano po yung diskarte nyo. Kasi sa akin ganito po, mas maganda yung ganito pagtulag, dire-diretso po siya. Pantay dun sa 32 by 20 na ginagamit natin. Kasi tulad nito, example lang po tulad po nito, pag tinulak po natin siya ng pagganon, tulad po niyan, pag tinulak po natin siya ng pagganon, siyempre po pag itutulak natin yan, kumbaga nagaganyan, pag tinulak natin yan, gaganyan po yan.
Gaganyan po. Tapos pag ganun, pag tinulak pa natin ng ganun, pag ganun po yan sa loob. Kahit po sabihin natin na naka-fix po to sa loob, saktong-sakto dito sa PVC natin, 50 mm. Pangit pa rin po para pag itutulak mo, pag ganito lang ang gamit mo na 20 mm kalipis. Mas maganda po yung ganito. Pag tinulak mo siya, diretso po yan. Susubukan natin mamaya. Ipe-present ko lang kung ano yung mga ginagamit natin. Bali, kuha na natin to super glue. Buksan na natin para mabilis. Lagay muna natin siya dito. Extra box. Ito pong elbow natin 20 by 25 po ito. Kaya Idol Castic po kasi yung ginagamit niya 20 by 32. Maganda din po yun, okay din po yun. Diretso din po yung ang paglabas ng hangin dun. Wala pong paltos yun. Tulad din po nito. Masyado maluwang lang po kasi yung 32, kaya ganito po yung na-order ko. 20 by 25. Gagawin muna natin, muna natin gagawin yung bulak. Babalot natin dito sa dulo nito, yung kahoy. Tapos pencil. Kailangan natin yan. Nagkukulangin ako sa super glue. Naubos ko na yung isa. Yung sa isa na toy gun natin, naubos natin yung super glue. Tapos ito, baka maubos ko dito sa isang toy gun natin. Bali ganyan po yan. Unahin natin dito sa elbow. Ito po yung unahin natin. Ito po, ginagaya ko si Idol Castic. Binutas ko po lahat. Yung tatlong divider natin sa loob. Bali, nga pala, tatlong divider to nasa loob. Ipapasok natin tatlong divider sa loob. Tapos, pang-apat dito, tapos pang-5 dito sa gilid. Kaya malakas po to. Hindi po natin masasabi na may hina. Sa akin lang po, sinusunod ko yung sinusundan ko yung mga gawa ni Castic. Kaya Idol. Patayin muna natin yung electric fan. Una, lagyan muna natin yung loob niya bago yung reducer natin, yung 32 by 20. Bago yun. Una muna na sa loob. Kailangan testing ko lang yung baka kamali yung elbow . Yan po yan. Fix na fix po yan. Mainit. Mainit. Walang electric fan.
Alam po ah. Wala, hindi ko na makita yung mga cut ng kuan. Ito po, dati na natin sinukat. Bali, puro 3 inches, 3 inches lang po yan lahat. Yung divider natin sa loob. Kagaya ng tinuro ni Idol Castic. Yun nga lang, nabura yung pencil. Yung lapis. Kaya iguguhit ko lang ulit. Ayan po, sana yung metro natin para makita nyo. Ayan po, 3 inches in 3 inches po yan. Tapos 1 inch po yan. Lalagyan ng divider po natin. 3 inches. 3 inches. Tapos 3 inches. Bali tatlo po yan. Bali 5 inches po dito. 5 inches. Tatlo po yan. Tapos 1 inch. Dun po sa elbow natin, dito po sa elbow natin, ilapit po natin ng konti yung divider. Ito po, sa loob. Kaya lagyan muna natin siya ng pampadulas, pampadikit. Nailtex. Masyadong mahaba itong kahoy ah. Gakwak ko. Bibinay na mama, gakwak ko. Ito po. Kaji, mamaya na, maingay. Tapos, kung kaya po natin ilagyan ng super glue to, ilalagyan po natin bago natin ipasok. Pero kung gusto nyo, dun na po sa loob natin lagyan. Para okay din po yung ganun. Nasa inyo na po yan kung ano yung gusto nyo. Pero para sa akin po, lagyan po natin to ng super glue.
para sigurado isusukat natin ulit. Tignan nyo, sakto. Tapos po, pag matuyo na yun, lagyan natin siya ng super glue. Huwag po tayo masyado magmadali. Dapat pinapatuyo natin yun. Kaya pala yung tulad ng sinasabi ko na ilaw. Para makita natin. Ito po. Diyan sa loob. O, di ba? Ang liwanag. Pwede dito. Na. Bali ganyan po ang mangyayari dyan. Tapos, lalagyan natin ng super glue. Mainit. Na pala yung ginagamit nating tornilyo. Ito po yung gagamitin natin tornilyo para sa lotan niya dun sa barrel. Kaya hindi din po basta-basta kumalas yun. Yung ginagamit natin pang lodan niya. Tornilyo po. Ganyan po siya kahaba yung sa akin. Ewan ko po sa iba. Tapos may ano po siya para hindi kakalas. Tapos yung ginagamit ko po na balas nito, yung Jolen niya, pang empelite size gagawin natin, yung pang empelite size. Ito po order nila sa akin to. Saka hindi naman ako gagawa ng ganito kung wala naman sila in-order sa akin na bibili, ganun. Hindi po ako basta gagawa po na gawa ng gawa kung wala po bibili. Kasi sayang lang kung wala naman bibili tapos gawa ko ng gawa. Matambay lang dyan. Mas maganda yung habang wala kang nagpapagawa, dati mo na pag-iisipan kung ano yung maganda nagiging design at saka ano pa yung karagdagan na maidagdag sa gagawin natin PVC toy gun Jolen. Bali yung gagawin ko na ilaw niya sa scope natin, yung gagawin natin ilaw, na bumili tayo ng laruan ng pambata, yung pinapalipat nila. Bali ganyan po yung gagamitin natin na kwan. Pero hindi po to yung bombilya yung gagamitin ko, kasi ito yung bombilya niya kulay blue sa red pangit po. Mas maganda yung kulay white, steady lang siya, kulay white. Pero yung off-on niya, off-on na saka yung baterya niya, ito po yung gagamitin natin. Ito po yung off-on niya. Gaganon lang po natin para dun sa scope. Sa scope natin. Tulad nito. Tulad po nito. Dito po sa scope niya. Yun yung gagamitin natin ilaw.
yung binili ko. Tapos ito naman, bali dito po to. Ito po magiging body chamber niya, body chamber niya. Ito po yung gagamitin ko na gagawin kong pang hawakan. Bali ganyan po. Ito gagamitin na. Tapos yung sa akin po, gagawa din po ako ng isa na ganito na naman, pang sarili ko, pang sa akin. Kaso kursinada ni kuya yung para sa akin lang sana, yung pang sarili ko sana na gagawin ko. Bali ito po yun. Bali ito po yung pang sa akin sana, yung pang sarili ko. Ito sana. Yun nga lang pagka makursinada ni kuya, pagka gusto ni kuya na siya magkakaroon nito, kung sakali na matapos natin to na siya yung gustong bumili, ito hindi ko po ibibenta, para sa akin sana to. Sabi niya naman sa ako na lang bibili dyan, sabi niya. O di kung sakali na pabili niya, bibili din ako ulit ng ganito. Ito po nag-aalaga na ng 800 plus. Di mo na po ito mabibili ng mura. 800 plus pataas. Itong mahal nito. Itong gagamitin natin na paggawakan niya. Yan po yung body chamber niya. Ito po, ito lamang. Napalalagyan na natin ng super glue. Super glue. Okay. Super glue. Tayin natin yung electric fan. Ito po, papatakan natin tapos iikutin lang natin siya. Puno nun ha. Dami nun. So, ikutin lang po natin siya. Ayun po, nakikita nyo ba? Oh, umiikot na siya. Kulang pa yun. Ang dami na nun eh. Ayaw niya umiikot. Lagyan pa natin. Kasi ako sanay sa left.
Pamaga lang natin ng konti para mabilis matuyo. Ito isa na divider pa lang, halos madami na nilalagay natin na super glue. Sa kabilaan pa lang yun. Mas lalo na pag dito pa sa kabila, lalagyan pa natin yan dun sa kabila niya. Init. Pinapahangin ko lang para mabilis matuyo. Lagyan pasaw natin ng nail text para damihan natin ng nail text pati super glue sa loob. Wala na kasing ulit to pag natanggal, pag may kumalas dyan sa loob na divider. Pag ito po hindi natin na-dikit ng mabuti dito sa loob, pag kumalas po yan sa loob, hindi na po natin yan mababago. Sayang lang yung 32 by 20 natin, 50 mm natin na PVC. Sisirain lang natin yan pag may kumalas po sa loob. Tapos ito po yung cup na ginagamit natin, sayang lang po mga yan. Tapos lahat po, madami po masasayang pag nasira. Pag may kumalas po sa loob, sisirain natin yan dahil lang dun sa 32 by 20 na kumalas sa loob. Sayang po. Kaya mas maganda na damihan natin yung pandikit, kasi hindi na po natin yan mababago pag may kumalas sa loob na palpag na, wala na. Kaya ako matagal ako magdedikit ng 32 by 20 na reducer natin. Hindi po ako nagmamadali, wala naman ako inahabol. Maganda yung matagal, at least pulido naman yung pagkagawa. Yung alam natin sigurado yung pagkagawa. Tapos alam natin yung iniisip na kasi natin yung safety ng gagamit Ano kung yung bumili saka yung yung mga umorder na bibili ng ganito, pag yan nasira or kaya may kumalas or hindi pulido yung pagkagawa, yan po ay sanhi ng atin na pagkasira sa lahat ng, hindi lang tayo, tapos yung siyempre pagkasira sa ibang tao, ikakalat nila na ganito yung gawa mo, hindi pulido, hindi maganda, nakakadisgrasya. Kaya mas maganda yung tagtagin natin ng madaming pandikit kaysa na maubos natin ng super glue. Kaysa na maubos natin yan, at least wala tayong maaksidente na kapwa natin nagagamit. Bali yung dito po sa tabi ng elbow, dito sa huli, yan po sisiguraduhin nyo po din yan na talagang nakazilat dyan, yung walang singaw. Kahit na paglabasan ng hangin kahit konti, wag po kayo maglagay dyan ng
ng maluwang na space ng paglabasan ng hangin dito po sa huli. Kasi yan po yung dahilan kung yan yung dahilan ng pagkatama sa muka pag yan po kumalas sa lakas ng pressure ng hangin. Siyempre po itutulak niya yun. Wala siyang ibang paglabasan kung hindi dun lang sa elbow. Dito lang po siya lalabas yung hangin natin dito sa taas. Para itutulak niya yung jollen. Kaya mas mabuti na tagtarin natin ng pandikit. Kaya yung mga steel epoxy natin, tapos epoxy, paghalo-haluan po natin yun para tumibay. Lalo na po dito sa elbow natin, siyempre wag po natin kalimutan maglagay ng tornilyo, pako, kahit na ano, yung rosco, ganun. Kasi yung alam natin na safety, nakaka-safety para hindi tatalsik yung elbow sa taas. Nga pala yung kumbaga ito yung kwan natin, yung barrel natin, kumbaga lang, ito yung barrel natin. Tapos, yung elbow natin nandito. Kumbaga po, ito yung barrel natin, yung elbow natin nandito. Kaya po, nakakaroon ng recall. Yung recall pag bang, gaganon po, gaganon siya, tatalsik. Ang alam ko na nagre-recall lang yung mga may porbora. Mga porbora na tulad ng 45, 38, mga ganyan ba? Mga ganyan na may porbora yung balas. Alam ko nagre-recall, ganun lang eh. Pero nagre-recall to dahil sa malapit yung jollen. Yung jollen po natin, kung nandito po yung jollen natin, siyempre po, kukunti yung space niya dito sa elbow natin. Siyempre po, magre-recall yan. Pinipilit niya po na itulak yung jollen na ang liit po ng space natin. Dapat po bigyan natin to ng space. Nandyan po yung female at male adapter natin. Tapos, dito na po yung magiging jollen natin. Lalagyan siya natin ng space. Bali, ito po example lang. Bali, maglalagay tayo ng female adapter, male adapter. Dito po banda. Tapos, dito po magi-stop yung yung jollen natin. Bali, atagin natin pababa para siguradong walang singaw. Walang kahit na anong hangin na lalabasan kasi pababa po yung natin, lotan natin. Kaya isipin natin baka malakas kasi sobrang recall niya, sobrang yung impact ng pagka-recall ng ganun, pagka-atras niya. Hindi po, yung jollen po na masyadong malapit po yun. Tapos yung ginagamit natin na barrel, masyadong masikip, ganun yung tulad ng bulitas, yung ng antena. Siyempre po nagre-recall mga yan, yung mga jollen ng MP lights, nagre-recall po mga yan kasi maliit lang po yung butas ng mga yun, yung mga ginagamit natin pang barrel, maliliit po yun. Yung tulad ng 1/2 na full cortege natin, ganyan. Siyempre po, pag nilapit natin dito yung jollen, pag nandito na yung jollen natin, maliit yung barrel natin, yung butas ng barrel natin, pinipersa niya po na itulak yung mga balas natin para lumabas yung hangin na malakas na pressure niya. Kaya lalagyan natin ng tornilyo, kahit na ano po yan, pako, para kahit na magkamali tayo dito sa barrel natin, may lapit natin dito sa elbow yung paglagyan ng jollen, hindi po yan tatalsik na pa ganun pataas at tatama sa mata natin. Kaya mas maganda na suriin natin ng mabuti yung pagkagawa. Kailangan natin lagyan ng tornilyo, kahit na ano yan.
lalagay natin dyan para hindi tatalsik. Saka yung Jolene natin, siyempre po iurong po natin siya dito. Iurong siya natin dito. Wag po natin ugulihin na iurong dito kasi tatalsik po yan. Depende po sa pagkagawa nyo. Sa akin po, sinasabi ko na yung totoo. Kasi isipin nyo, Jolene, bulitas, magre-recall. Magre-recall na hindi naman powder. Ang alam ko, powder, yung may sulfury pa, ganun eh. Yung balas talaga na totoo. Yun pa yung alam ko magre-recall. Lalagyan po natin ulit ng nail text kasi para sigurado po wala nang ulit. Tapos pagkatapos ng nail text, super glue po. Ayan po, nalagyan na natin ng nail text. Ipapatuyo lang natin, patutuyuin lang natin siya tapos super glue na ulit.
Lagyan na po natin siya ng super glue. Patayin lang natin yung ilaw. Ay yung electric fan. Tapos lalagyan natin siya ng super glue sa loob. Bali, ilawin po natin siya. Ganito po yung sinasabi ko. Lalagyan na ay ano natin yung ilaw sa loob. Tapos papatakan natin ng super glue para makita natin siya. Ito na po yung super glue. Bali, ganyan po siya. Ayun po. Iikutin na natin siya. Ang dami po nun. Ayun, nalagyan lahat. Oo, sobrang dami. Punong-puno siya ng super glue. Ayun. Grabe. Hindi ko natansya yung super glue. Ang dami ko nilagay. Yun. Sigurado na po yun. Daming nailagay na super glue. Ayaw pa mumaga, oh. Kaya ipakuha na natin, patuyo na natin. Kailangan natin ng electric fan.
Itong super glue, parang hindi siya masyado hindi siya yung tulad ng ginagamit ko na all purpose na super glue din. Pag tapos na ako nag nail text, pag yung nail text, iba nag nail text na ako kahit na hindi ko yan pinapamaga, yung nail text, ilalagyan ko agad ng super glue na yung una kong ginamit, hindi ito yung una kong ginamit na all purpose. Ano po siya biglang pag nagalo sila ng nail text, agad matutuyo, mamamaga agad, tutuyo yung parang agad siya magda-dry, ganun ba. Ito parang medyo hindi ko kabisado yung kanya, yung pandikit niya. Kasi yun yung una kong ginamit. Maganda din yun kasi. Yung all-purpose na una kong ginamit na super glue natin. Ito naman, kahit konti lang yung nilagay mo, pag inikot-ikot mo, iikot siya. Yun kasi pag nalagyan mo na, agad-agad siya magda-dry. Kaya dapat dun pabilisan. Pag nailagay mo na, nalagyan mo na yung reducer, 32 by 20, agad-agad mo siya iikot ng ganito. Ito parang hindi pa natutuyo o namamasa pa siya, hindi tulad nung una kong ginagamit. Namamasa-masa pa siya. Pero sigurado po yung dami kong nilagay na super glue na nipatak dun sa loob. Tapos next yung na natin, yung sa gitna na natin lalagay. Ito ba mas unahin natin? Ito na lang. Para sigurado natin. Isa naman na babaklasin pa so natin ulit yung body chamber niya. Sayang, hindi na natin mababaklas yan. Basta ipatuyo lang natin siya ng mabuti. Yan, nalagyan na siya. Bali yung next na lang.
Bali, wag na muna natin, wag na natin siyang bigyan ng super glue. Kasi gitna po to. Sa gitna natin siya ilalagay. Wag po natin siya lagyan ng super glue. Baka hindi po tayo makaabot. Or kaya ay magaspang na yung susunod natin ilagay dito. Baka hindi na siya baka ma-rough na siya, magaspang na dun sa loob pag pinasok natin tong pangalawa. Kaya wag na muna siya natin lagyan ng super glue. Pero kung depende po sa inyo kung ano yung trip nyo. Mas maganda kasi wag na natin lagyan ng super glue eh. Kasi dito na lang natin siya lalagyan. Yung tulad ng sinasabi ko. Pero dahil mas maganda, siguro lagyan na lang pa natin para mas sigurado. Medyo damihan lang natin ng nail text para dudulas siya. Pero pag nung una kong first time kong gumawa, ganun kasi nangyari. Sa bagay yung una kong pandikit, talaga didikit po yun ng mabilis. Ewan ko lang dito sa super glue na to. Parang mabagal naman siya didikit agad pag may nail text. Ayan po. Lagyan ko na po siya. Pasok na natin. Pag sumobra po, ito natin ni sugin. Yan, ganun lang po siya. Pag sumobra, ganun po yung diskarte nun. Pag sumobra na naman dito, tulak po natin siya. Yung sakto. Tapos, pagkatapos ng tagtarin po natin siya ng super glue. Kasi gitna siya. Nandito siya sa gitna. Pero pag yung una kong gamit na super glue, hindi mo na maano yun. Hindi mo na siya maitulak ng pabalik. Sobra po yun. Basta pinagalo mo ng nail text saka yun. Yung tulad nito. Teka lang. Hanapin ko lang. Saan yung takip ng nail text? Ang init talaga. Ito po. Ang bilis po kapag na kahit na hindi pa tuyo yung nail text, pag pinagalo mo tong dalawa, agad-agad po siya magda-dry. Matutuyo siya agad. Pero ewan ko dito sa super glue na to, bakit ganun na itulak ko ng mabagal. Naitulak siya ng mabagal, saka hindi pa siya magaspang. Tingnan nyo, parang wala naman siyang kahirap-hirap. Samantala itong gamit ko, pag ito hindi mo na itulak agad ng mabilis, kung dun na yun, dun na. Hindi mo na siya maibabalik ng ganun. Pag nagkamali ka ng nasobrahan mo yung pagtulak ng ganito, ng PVC, hindi mo na siya maibabalik. Yung dami siya pandikit.
Tapos po nun, lalagyan ulit natin siya ng Neltex. Kasi sigurado ako yung Neltex nun na nasa loob, basta yung nasa nilagay natin na dito sa 32x20, naiurong niya po dun. Pag ganun po yun, naiurong niya dito sa unahan. Kaya lalagyan po natin siya ng Neltex. Walang iilawin ko lang to. Ayun yung niurong niya. Bali, pag maglalagay tayo ng super glue dito sa pangalawa, dito sa unahan, dito po natin lalagyan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Doon po natin i-shoot yung super glue. Doon po natin lalagyan ng super glue yun. Tapos ikutin lang natin siya. Ikutin lang natin. Para malagyan natin yung pangalawa. Dito po natin siya lalagyan. Isang direction lang po. Isang patag lang direction yung pagpatag natin. Tapos ikutin lang natin siya. Tapos dito din po sa kabila niya. Ganun din. Yun po, nalagyan na natin ng Neltex ulit. Tapos, bali dito po sa kabila niya. Nalagyan din natin. Yun, nalagyan natin. Ganun lang po siya kadali. Tapos yung super glue din po natin siya ilalagay. Bali, pangalawang divider na po yun. Pangalawang divider na. Pabigat na siya. Pangalawa pa lang divider yun. Ito pa yung pangatlo. Ito. Sa uli. Ito naman siya sa uli.
Nga pala yung isa na divider natin ay yung body chamber natin. Dati binutas ko na din siya para hindi na tayo mahirapan mag-assemble. Dati binutas ko na din siya. Sinakto ko dati ng kwanto. Sinakto ko na dati ng 20 by 25 yung butas niya. Fix na fix po yan. Tulad nung isa na, diba, na body chamber natin. Body chamber. Oh. Fix na fix po yan. Tapos bali pinagsasabay ko na tong dalawa, pero mag-order pa ako ulit ng 32 by 20. Kulang ako ng 32 by 20, kaya mag-order pa ako ulit. Tapos mag-order din ako ng super glue para yan po yung super glue ay iubos po natin dito pati sa barrel dito sa isa na body chamber natin, saka gagawin natin toy gun natin. Wag po tayo magtipid. Kung tutusin po, libo-libo po ang gastos ko dito sa paggawa ng body chamber natin. Para lang sa kaligtasan ng bibili. Para sa safety nila, hindi ko po tinitipid yung mga binibili ko na pandikit, lalo na po yung pandikit kasi yan po yung pinakamahalaga sa lahat, yung pandikit natin na super glue, tapos nail text, yung mga matitibay na pandikit natin. Tapos puro order po lang dyan sa Shopee. Ang hindi ko lang in-order sa Shopee itong body chamber natin na 50mm kasi nabibili naman to dyan sa Wish dito sa Tumawini, pero yung mga wala lang yung elbow natin, tapos yung 32 by 20 super glue, solid wire, yung balas na MP lights, tapos yung karamihan nabibili na dito. Tapos yung cup natin 50mm na cup, wala po dito yan, hindi po yan nabibili dito. Lahat po nabibili. Bago po ako na gumawa ng ganito, kinumpleto ko muna lahat ng gamit ko na tulad ng drill, yung drill, tapos yung natin, pagputol natin, tawag dito, sander natin, yung grinder, tapos drill, lahat po kinumpleto ko yan bago tayo gumawa ng toy gun natin. Tapos paulit-ulit ko pinapanood yung mga nasa YouTube channel. Nagpapasalamat ako dun sa mga una ko napanood na YouTube channel. Siguro hindi ko nababanggitin kung panahalos naman kayo lahat pinapanood ko. Wala naman akong hindi naman ako yung nanonood lang sa isang YouTube channel. Siyempre inisip ko baka makapulot ako sa iba na kung paano diskarte ng paggawa. Kaya halos lahat kayo napanood ko. Ewan ko lang kung may bago pa na nagano ng YouTube channel. Siguro ako na siguro yung pinaka huli yun na gagawa ng YouTube channel, pero ewan ko kung mayroon pa pumapangalawa sa akin na gagawa ng YouTube channel. Bali itong gagawin ko, yung natatabunan yung kanya, yung off-on niya, yung ball bulb niya, natatabunan. Natatakpan ng cup yung ball bulb niya, yung off-on niya. Yun yung gagawin ko.
sa dalawang body chamber natin. Yun yung yung nag-order. Sabi ko sa kanya, karapatan mo mag-request kung ano yung gusto mong magiging design or magiging gusto dun sa ipapagawa mo. Karapatan mo yan, sabi ko sa kanya. Tulad ni Kuya Nomel ba yun? Jonald. Kuya Jonald. Kanina napansin niya yung toy gun natin. Nagawa ko. Nagpapagawa siya sa akin. Sabi ko sa kanya, sabihin mo lang lahat ng request mo sa akin kung ano yung gusto mo gawin natin dun sa magiging magiging toy gun mo na gagawin ko. I-request mo lang sa akin kung ano yung gusto mo. Sabi niya nung una, bolt action lang yung gusto niya. Kung wala siyang magazine. Sabi ko, kaya kong gawin yung may magazine siya sa rekta dito sa barrel niya. Kumbaga po, ito yung barrel niya. Sana lalagyan mo ng Jolene. Kaso mahihirapan ka pa. Mas maganda na may paglagyan ng Jolene dyan na magazine. Ilolot mo na lang siya. Yun yung na-explain ko sa kanya. Kaya kong gawin yun. Sabi ko sa kanya. Nasa sayo kung ano yung gusto mo na ipapagawa sa akin. Karapatan mo yan. Kung ano yung gusto mo. Sabi niya, kung ano na lang daw yung mas maganda na naisip ko, yun na lang daw yung gagawin ko para sa kanya, na gagawin natin toy gun na ipapagawa niya, na bali in order niya sa akin. Halos madami akong ginastos dito, hindi lang libo-libo ang ginastos ko dito. Kung iniisip nyo na murahin lang ang pagpagawa ko nito, ang murahin lang ang mga ginastos ko, kung gusto nyo, kayo mismo bibili ng mga isusulat ko, kaya mga sasabihin ko, kayo mismo bibili. Tapos kung hindi nyo kaya i-assemble, ako mag-assemble. Pwede yung ganun. Tingnan lang natin kung may mahanap ka dito sa Tumawini, Isabela. Kasi ako po dagat dito sa Tumawini, Isabela. Bago ko po nabili lahat to. Kinalkal ko muna lahat kung saan ako pwede makabili ng mga paggawa ng toy gun natin na marmol. Kahit po sa kabilang bayan, dun sa Delphine, pumunta na ako dun. Naghanap ako ng mga kagamitan ng toy gun natin, tulad ng 50mm na cup, 32 by 20. May 32 by 20 sila, pero nag-iisa na. Hindi na sila nag-order ng 32 by 20 kasi hindi na daw madalas na bibili. Isa lang ang naipakita nila sa akin na 32 by 20, sa kabilang bayan pa yun. Ang ginawa ko, nagpa-order ako sa kanila, pero hanggang ngayon wala pa. Kaya ang naisip ko, mas maganda ang nag-order na lang ako ng na Shopee na lang ako. At least yun, ihatid pa sa akin ng Shopee, babayaran ko na lang. Kaya yun, nag-Shopee ako. Lahat yan, inisip ko, nag-Shopee, sinappi ko na lang. Pati yung mga super glue, solid wire, mga yan, mga balas niya. Ang mali lang natin dun sa nakalimutan ko na na itanong sa kanya, kay Kuya Donald, na itanong kung ano yung balas na gusto niya
magiging kinalabasan ng barrel natin. Siyempre po, pag tatanong mo sa bibili kung ano yung gusto niyang balas, kung bulitas ba or Jolen na pang empty lights, para alam mo yung barrel na ilalagay mo dun sa body chamber natin, dun sa magiging balas niya, yung bulitas kaya Jolen. Ako kasi hindi kasi ako basta-basta na porket na gawa ka ng ganyan, bibili ako, order ako. Tatanungin muna kita kung saan mo gagamitin. Tatanungin muna kita kung ikaw ba seryoso mo paggawa. Totoo ba na ikaw ay mag-order? Siyempre, isipin mo, may trabaho ka, gagawin ka din pang araw-araw, inaasikaso, may trabaho. Siyempre, yung oras mo nandun, nakatutok yung oras mo dun sa paggawa. Tapos hindi niya bibilin, hindi niya masayang lang yung mga gawa mo. Hindi naman sa masayang, siyempre isipin mo, pagod mo din yun na nag-assemble. Siyempre, tulad ngayon, gabi ngayon, nag-assemble ako. Siyempre, nagpupuyat ako. Bukas na naman, may trabaho, ganun. Siyempre, hindi ko naman magagawa yan pag umaga na. May trabaho na ako, kaya gabi lang ako gagawa, mag-assemble. Sa ngayong gabi, siyempre, nagpapabahay po sila ate. Siyempre, tutulong tayo. Kaya hindi ko masikaso pag gabi to, kapag umaga. Ang time ko lang ngayong gabi. Kaya i-assemble ko ngayon to. Kahit lang ma-assemble natin yung divider natin, ayos na yun. Saka na natin i-assemble yung mga elbow. Kasi yung elbow po, hindi po basta-basta mag-align dyan sa elbow. Sa elbow po natin, hindi po basta-basta mag-align dyan. Kinakailangan po sa elbow, dapat pulido yung pagkalagay, saka yung hindi po basta-basta yan. Kailangan po tina-timing siya, nila-line siya ng mabuti. Hindi po basta na mamaya po ganun siya. Mamaya po pag sinuper glue mo na hindi pala sentro yung body chamber niya dun sa barrel niya. Kaya medyo matagal to pag sakasakali na matapos natin yan divider niya. Kailangan po pulido yung pagkaayos dyan. Ganyan po siya. Tapos wag po kakalimutan markahan. Yung para hindi, kahit tanggalin mo na yan, may marka na siya. Kaya hindi po basta-basta maglalagay ng elbow pag hindi po naka-align. Lagyan ko na po ng super glue para mabilis. Yun. Yun, nagkasalubong na.
Daming nilagay. Ito po hindi ako maniniwala pag makakalas pa tong nasa loob niya ng body chamber ay yung 32 by 20 na reducer niya sa loob. Hindi na ako naniniwala na makakalas pa yan kasi sa sobrang dami ng ilalagay natin na super glue. Ayun po, naglalaro pa siya. O, gumagalaw pa yung super glue niya. Iniikot-ikot ko pa. Hindi yung tulad na binili natin na all-purpose nito. Na ganito. Na super glue. Hindi siya na kuan masyado naglalaro. Na bilis po yan matigas, tumigas. Tumuyo, natutuyo. Hindi tulad nito. Oh. Siguro nadamihan ko lang paglagay kaya ganyan. Hindi agad natutuyo. Yung yun kasi kahit walang hangin natutuyo yun. Ito po hindi agad natutuyo. Pero nung pag konti ilalagay mo dito siguro tutuyo agad to. Ano siya, mamamaga. Pahangin natin para mabilis. Napala ko pa gusto mo malinis yung body chamber mo. Yung pag-ano mo ng steel epoxy. Kuha ka ng ng tubig. Lagyan mo yung tabo. Tapos pag meron yung hindi maganda yung ayos ng steel epoxy mo, ano mo siya, ilublog mo yung darili mo dun sa tubig, tapos saka mo i-anos dun yung kamay mo dun sa steel epoxy para hindi masyado didikit yung steel epoxy dun sa kamay mo. Pag gusto mong ikutin yung body chamber na yung divider na may steel epoxy. Ganun po yung mga ginagawa namin, ginagawa ko din na para malinis yung body chamber natin. Tingnan nyo po, ang linis-linis. Nagpapadumi lang dyan yung pencil, yung marka ng pencil. Nagpapadumi dyan. Pero ang bilis lang din malinisan yun. Pala yung yung unang nag-order sa akin ng dun sa kabilang bayan sa Delphine. Hanggang ngayon di ko pa na deliver kasi gawa ng may checkpoint sa daan.
Saka yung mga LTO, nag-uuli sila ng motor. Di natin pwede maano yan, may ilabas nang tayo-tayo lang. Nang nakasingle lang ako ng motor, hindi ko pwede may ilabas yan kasi mahaba yan eh. Inintay ko na lang si kuya ko kung kailan siya magpa-delfin dun sa kabilang bayan para makisakay ako. Sakto na makisakay ako dun. Na papunta naman siya dun. Siyempre dun din siya nag-asawa. Dun yung pamilya ng asawa niya. Kaya kung sakali na magpapa-delfin siya dun sa kabilang bayan, makikisabay na lang tayo para may ano na naman natin yan sa may-ari yung nag-order. Sigurado ako matagal na yung naghihintay kasi matagal na yung baril sa akin nandyan. Tinetesting ko yan. Bali hindi ko kabisado yung scope. Ina-align ko ng kung ako kasi habang hindi ko pa naibibigay sa may-ari, hanggat hindi ko pa nakukuha yung site ng scope ng kuha natin, toy gun natin, hindi ko yan bibigay. Saka yung site ng baril kung tatama. Tinesting ko yan nung pumunta kami ng ibon. Yung ibon po na binaril namin, niluto po namin yun. Halos sa isang gabi na pumunta kami, umabot kami hanggang 1:00 ng gabi. Madami kami nakuha na ibon. Pero gusto ko lang sabihin, hindi po ako hindi po ako yung tao na umiinom, ganun, nagbibisyo. Hindi po ako ganun. Ako po wala akong bisyo na umiinom ng alak, tapos yung nagbibisyo ng sigarilyo. Hindi po ako naggaganon kasi kapag mag-apply ka na sakali mag-apply ka ng trabaho, siyempre i-check po nila lahat dyan, i-check nila lahat kung ano yung mga bawal na ginagawa mo nun. Siyempre ganun po, kaya hindi ako nagbibisyo ng umiinom, masaka nagsisigarilyo, kahit na dyan, kahit sa mga babae, wala sa isip ko yung mga ganyan bagay. Panira lang sa mga kumbaga tukso yan eh. Tukso nga yan, panira sa sarili yan. Hindi lang para sa sarili masisira, para sa pamilya mo masisira din yan. Yan yung simula ng gulo. Magiging awayan ng matagal na hindi na kayo magkakaintindihan kung sakasakali. Kaya nababalitaan ko kasi madami na namamatay. Madaming namamatay na tao. Ewan ko kung yun ba mga yun may sakit nung dati sila nagbibisyo ba, o yung mga yun dati madalas silang madalas nila inaabuso yung sarili nila sa mga yosi o ganun. Ewan ko. Basta ako ayoko magbisyo kahit na ano. Itong ginagawa ko, ito nga hindi ko ginagawang bisyo to panglibangan lang, kumbaga saka lang naman ako gagawa ng ganito pag may nag-order sa akin. Hindi naman ako gawa ng gawa kung wala naman bibili. Mahirap na, napapagod ka sa walang bibili. Ako po inamin ko walang libre po sa akin na kasi gawa ng may pamilya din po ako. Hindi naman natin sabihin na papamigay lang natin to dahil
Kasi pinaghirapan din natin to. Hindi naman ako maramot. Okay naman yung bibili kayo, a-assemble ko. Ganun na lang. Bibili kayo ng kagamitan i-assemble ko. Pero pag yung gastos ko pa, as nagpagod pa ako, paano na yung pamilya ko? Paano na yung kanila? Siyempre po, ginagawa ko to pag may nag-order nun. Kasi, yung bayad din nito, mapupunta din sa pamilya ko. Saka yung iba mapupunta din sa pambili ko ng kagamitan nito na magpapagawa na naman ulit. Siyempre, pag may pamilya ka na, siyempre kailangan gagawin mo yung lahat. Kaysa naman na magnakaw ka or gagawa ka ng kalakuan. Is yun, gawa mo. Alam mong gawa mo is, alam mo na iba yung gagamit. Susiguraduhin mo yung kaligtasan nila at saka yung safety nila. Yung safety ng gumagamit para sa ganun. Bibili na naman siya ulit or kaya nga yung mga pinsan niya ganun magpapagawa para madami kang magiging customer. Gagawin mo mabuti yung sigurado yung gawa mo. Ganun ba yung gagawin ko, yung sigurado, para at least yun kahit paano makakatulong matutulungan natin sila na mabigyan ng magkaroon ng ganito. Matulungan naman nila tayo. Tulungan lang yan. Kung gusto nyo na bibili dahil wala kayong mga pambayad ng paggawa, okay lang naman sa akin yung maintindihan ko kasi para parehas lang naman tayo na tao, makaintindi. Kung gusto nyo, bili kayo ng ganito. Kung may pambili kayo, tapos kung gusto nyo ipapa-assemble sa akin, assemble lang. Ako po, hindi ako yung tao na hindi kita maintindihan. Iintindihin kita. Magkaintindihan tayo, ganun. Gusto ko lang naman, kung gusto mo magkaroon ng ganito, bumili ka ng lahat na ipapabili ko. Kahit ibabalik ko pa sa'yo yung mga sobra niya, yung mga materyales na sobra na ginamit ko. Ibabalik ko sa'yo yun lahat. Kumbaga, iipunin ko dun sa isang karton lahat ng binili mo. Pag may sobra na hindi ko may ilagay, sobra na hindi na natin na magagamit, hindi ko itatapon yun. Ibibigay ko ulit sa yun kahit yung mga kanya, yung mga pinaglagarian, kahit yung mga dumi-dumi niya, ibabalik ko sa iyo lahat yun para malaman mo na wala akong kinuha. Ganun. Kung gusto nyo magkaroon ng ganito at ipapasembol lang sa akin. Pero sa akin lang po, kung ano yung galing sa puso nyo na pagtapos ko na siya ma-assemble, kung ano yung galing sa puso nyo, kaya yung ibibigay nyo sa akin. Kahit na hindi naman ako humingi ng sobra-sobra. Kaya kung ano lang yung gusto, kaya nyo ibigay sa akin, yun lang. Okay na sa akin yun. At least natulungan mo ko, natulungan din kita. Ganun lang naman. Pero kapag bibili ka sa akin, siguro, siyempre, lahat ng mapapagawa sa akin, kaya yung mga sakali na may mapapasembol sa akin, siyempre, kailanganin natin ng madaming super glue, yung saktong super glue lang sa isang
sa isang toy gun natin ay papabili ko sa inyo. Tapos pag may sobra naman, babalik ko sa inyo, bibigay ko din sa inyo, babalik din sa inyo yan. Tagtarin natin lahat yan para hindi kakalas yan. Magagamit natin lahat yan. Ito na po, namaga na tayo yung nasa bali yung nasa loob na natin nalagyan. Apatakan na natin yung nasa pangalawa. Huwag tayo umilaw. Ayan po, ang dami. Dami ko nilagay. Po, adjust na. Ali, nakalahati na po natin siya. Nagloko-loko na naman yung electric fan ko. Dalawang divider pa lang po yun. Nakalahati na natin yung super glue natin. Kaya wag po tayo magtitipid. Kasi para sa akin mas mabilis kasi to titigas kaysa dun sa isa. Parang ayaw ko tipirin to. Parang malabo para sa akin. Hindi siya agad-agad na magdadry. Pero yan naman yung ginagamit ni Idol Castig. Mabilis naman tutuyo daw. Bakit sa akin? Siguro nasosobrahan ko yung paglagay. Kasi naglalaro pa yung super glue niya eh. Oh. Ayan po tak po lahat ng super glue yan. Hindi ko lang po alam kung yan kakalas pa. Lagyan na natin yung kabila naman. Next, saan ka na kaibigan?
Saan yun? Ba't nawala? Nawala yung mga marka. Pakita ka. Yung marka ko. Ito. Hindi ko na makita. Nabubura.
Ayun po, pangatlong divider na po yun. Bali, pamagaan na naman po natin. Pangatlo na po yun. Ito na po yung sa huli. Sa unahan. Dun sa papuntang pump, at saka dun sa papuntang bat. Yung bat niya. Ay, excuse me. Nako. Siguro po hanggang dito na lang muna. Salamat po sa mga nanonood. Saka dun sa mga wag nyo nga po pala ako kalimutan na i-subscribe saka i-like. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, kasi bago lang ako, huwag mo din kalimutan ang lahat na dapat mong kalimutan na itinuro ko. Yung mga kung may naturo ako na bago ganun sa mga nag-YouTube channel, kaya huwag mo din kalimutan. Sana salamat at good evening ulit. Hanggang doon na lang muna po. Salamat.